Radyo Vida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Vida ka rito. Vida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Sa pinabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawang Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang araw ng Huwebes, ika-21 ng Setyembre, ka-6 ng Rabiul Awal sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bint Emran Muhammad, at ito na po ang pang-136 na episode ng ating programa na hanggang ngayon wala pa rin ibang inihiling kundi maggabay. Magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi office. Para naman sa mga nais mag-text, pwede po kami ma-communicate sa numerong 0955-799-4778. Ito rin po ang numerong ginagamit para sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. At ang mga katanungan sa KKK segment na ito ay mga galing sa ating napaka-special na MHS Discusses segment ngayong araw na ito. So dahil mahaba-habang usapan yun, tayo po ay didiretso na sa ating mga paalala para magbalik para sa ating mga balita para marinig natin ang talakayan. Kaya muli, syukran sa ating mga nag-like, nag-share at mag-comment sa ating Facebook Live. Isa sa kanila si Sir Khalil Araskali. Hello sir, watching from Acacia Street, San Pablo Village, Cotabato City. Thank you. Syukran sa inyong pakikinig. Good luck sa KKK segment mamaya. And we also have Sir Brizuela sa ating text line. Salamat mga kabalay. Keep safe to all. Thank you. So without further ado, tayo po ay tatahak sa ating mga paalala. Kuya Mans, take it away.
bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung gano naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, of billing. Dalawang piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng dalawang valid IDs with 3 resonant signature. Kung may asawa, parehong dalawang kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pangwalo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. At para sa araw na ito, meron po tayong isang nagtataginting na balita. MHSD nagsagawa ng pre-assessment para sa LGU Pualas ukol sa pagbalangkas at pag-update ng CLUP at ZO. MHSD nagsagawa ng pre-assessment para sa LGU Pualas ukol sa pagbalangkas at pag-update ng CLUP at ZO. Nagsagawa ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ng pre-assessment para sa local government unit, ang LGU ng Pualas, Lanao del Sur, sa pagbalangkas at pag-update ng Comprehensive Land Use Plan o CLUP at Zoning Ordinance, ZO, na ginanap sa New Municipal Hall, Barangay Danugan, noong 12 hanggang 14 ng Setyembre ngayong taon. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng MHSD Provincial Office sa Lanao del Sur sa pangunguna ni Director Juan Benjamin D. Alangca at ng Environment, Land Use and Urban Development Division. Tinuruan ng LGU kung paano magsagawa ng public hearing at ang review, adoption at approval process nito na nagpapabahagi ng mga nasasakupan gumagawa ng matalinong mga desisyon at nagsisiguro ng transparency at pananagutan sa proseso ng pagpaplano. Ang participatory approach na ito ay humahantong sa mas sustainable at people-centric na pag-unlad. Ang pre-assessment ng pagbabalangkas o pag-update ng CLUP ay isang transformative na proseso na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga LGU na gumawa ng matalinong mga desisyon at epektibong hubugin ang kinabukasan ng kanilang mga komunidad. Pinauhusay nito ang katumpakan ng pagpaplano, itinataguyod ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder, tinitiyak ang pagsunod sa regulasyon, at pinalalakas ang sustainable development. Bukod dito, binibigyang daan nito ang mga LGU na mag-allocate ng mga resources, mapagaan ang mga panganib at lumikha ng mga komunidad na resilient at napapanatili sa mahabang panahon. Itong paliwanag ni Marjan P. Saminodin, Project Development Assistant.
Ibinahagi na ni Almina Tanog, Municipal Assessor, ang draft ng CLUP ng LGU Pualas na sumasaklaw sa Volume 1 na nagbalangkas ng mga layunin at estratehiya sa paggamit ng lupa at tumutulong sa pamamahala at paggabay sa mga aktibidad sa paggamit ng lupa sa lokalidad. Iniharap naman ni Aminuddin M. Gianar, Municipal Environmental and Natural Resources Officer, ang draft CLUP para sa Volume 3 na nagpakita ng mga pagsisikap sa pagpaplano at pagpapaunlad sa mga LGU ng Lanao del Sur na nagtatakda ng yugto para sa karagdagang mga katalakayan at pagpapabuti sa mga sumusunod na araw ng programa. Ang mga technical na kawani ng MHSD ay nagbigay ng mga komento, mungkahi at rekomendasyon tungkol sa mga presentasyon upang higit pang mapahusay ang mga draft. Nangako si Honorable Municipal Mayor Aminuddin T. Ducol na itagtaguyod ang mga di kalidad na serbisyo at pagbabago ng pamamahala ng may profesionalismo at kakayahang tumugon. Naniniwala kami na kung sama-sama makakalikha tayo ng isang napapanatili at inklusibong hinaharap para sa Pualas, wika ni Mayor Ducol. Ang ating mga opisyal at empleyado ng LGU ay ganap na nakatuon sa pagtiyak na hindi tayo magiging hadlang sa paglikha at pagbabalangkas ng CLUP. Kinikilala namin ang kahalagaan ng planong ito bilang isang roadmap sa kinabukasan ng aming komunidad. Nangako kaming magsisikap ng walang pagod, kapit-bisig sa aming mga nasasakupan upang gawing realidad ang pangitaing ito. Sa patnubay na natanggap natin mula sa MHSD sa kanilang kadalubhasaan at tulong, may aayon natin ang ating mga plano sa mga alituntunin ng CLUP. Wika naman ni Honorable Municipal Vice Mayor Dialaludin El Maruhom. At yun po ang ating balita sa araw na ito para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Riva Bintemran Muhammad, nag-uulat. At para po sa ating highlight ng ating programa, ang ating MHS Discusses. Kasama po natin sa isang recorded interview para pag-usapan ang Peace Consciousness Month in the Bangsamoro. Ipapakilala rin sa atin ng Kabalay na Ria sa interview, pero makakasama po natin marinig ang Executive Director ng Bangsamoro Transformation Office ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, si Executive Director Cesar D. De Mesa o ED or Executive Director DM. Makalipas nitong mga paalala, hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers.
MHS delivers at tayo po ay dadako sa ating talakayan in a few minutes. Nag-set up lang ang piniprep lang ng ating technical side. So before that, congratulations po sa ating mga bagong nag-oath taking kahapon. Ang ating 22 permanent employees na nag-oath taking kahapon sa Kusina Isabela. Syukran sa inyong time na pagdalo sa aktibidad ni lead po ni ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara ang kaganapan. Siya rin ang nag-lead ng oath-taking ceremony for oath of office at oath of moral governance. Kung inshallah, mabalita po natin next week ang mga detalye. We also had, ano pa bang ibang aktibidad natin ngayong week na ito? Nagkaroon ng pre-bid. Wait, was it pre-bid? I think it was pre-bid. Nagkaroon ng pre-bid last week para sa 2 proyekto ng MHSD. Na-post na siya sa ating PhilJeps. Kung interesado po kayo makisali sa ating mga infrastructure projects, consultancy projects, goods projects, meron po tayong lagi po tayong nag-post sa PhilJeps every so often. Inshallah, marami po tayong nakakasaling mga bidders para mas varied yung choices. Practice moral governance. Kasi kung pare-pareho lang nag-bid, hindi namin, that's not on us. Kung ayaw nyo po sa PhilJeps, nandun din po sa ating MHSD official website, ang mhsd.bangsamoro.gov.ph. Ano pa bang pwede pag-usapan? Nasa Basilan ngayon sila Kuya Hamsi para sa mga ano bang aktibidad sa Basilan ngayon? I think it was CLUP din? Oh, okay na po? Okay na po sa technical side? No, just one thing. Okay, sige lang. So, mga kaganapan ngayon, CSC month pa rin. Maraming sports events ngayon sa BGC at iba pang lugar sa Cotabato at sa BARM. I think fighting for champion next week ang volleyball. Could be wrong. Feel free to comment. Last na narinig ko at least. We have yes. So may nagbasilan sa atin from MHSD. Yes, para sa CLUP training ng mga LGUs doon. Hopefully, hindi lang trabaho ang nagawa. Take a break. It's Basilan. Enjoy. Congrats din sa lahat ng ating mga nag-oath taking kahapon sa Kusina Isabela. Inshallah, we'll have that. Before yung oath taking, nagkaroon ng orientation ang ating mga COS, ang ating mga contract of service at job order para sa anong mga ma-expect nila sa office, kumbaga admin matters, etc. Paano lang process sa mga papeles nila at iba pa. Wala tayong wala tayong health and safety first today, pero just keep safe. Ingat po kapag nabibilad kayo sa araw, inom lagi ng tubig. Doon po tayo sa masilong, kumbaga, ang sinasabi. Masilong? Ano bang masilong sa Tagalog? Shaded area. Doon daw tayo sa limlim na mga lugar kung imbes na dyan sa direktang ilalim ng araw. So, update sa technical side, kumusta na po? You're good? Okay, then. Without further ado, ang ating talakayan ngayong araw na itong episode ng MHS Delivers ay ating maririnig na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Narito po tayo muli sa isa pang episode ng MHS Delivers Radio Program. At para sa highlight ng ating programa, ang ating MHS Discusses, meron po tayong napaka-special na guest ngayong araw na ito. Siya po
ay the head ng Payapa sa Masaganang Pamayanan, ang PAMANA, National Program Management Office ng NPMO, nung nag-start siya sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process noong 2020, ang OPAP. Ngayon, siya po ang Executive Director for Bangsamoro Transformation Office ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, ang OPAPRO. Kasama po natin para pag-usapan ang Peace Consciousness Month for 2023 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang Executive Director for Bangsamoro Transformation Office ng OPAPRO, Executive Director Cesar D. De Masa, or as he is fondly called, Executive Director DM. Assalamualaikum, sir. Good afternoon. Walaikum salam, Ms. Rhea, and sa lahat ng inyong viewers and tagapakinig. So, magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po, sir. Musta po kayo, sir? Currently, nasa office po kayo ngayon ng OPAPRO sa Manila, correct? Correct. Actually, kadarating ko last Saturday, galing din ako dyan sa Cotabato. We visited a number of municipalities, no? Kasi we are implementing the camp transformation. So there are projects within camps na nasa loob ng municipality, and we intend to tap the LGUs as implementors to these projects. That is one way of empowering them, no? To implement projects sa loob ng MILF camps na previously are conflict areas. Now we are trying to transform them into productive communities with the support of the local government units. Alhamdulillah. Inshallah, we'll learn more about that sa ating talakayan ngayong araw na ito. Pero before tayo mag-dive sa sa topic nating Peace Consciousness Month, baka marami pong hindi po nakakaalam kung ano ang OPAPRO or kung ano ang usual na services nila or activities na kinakanda. Okay lang po, sir, magbigay tayo ng maliit na background sa OPAPRO. Ano po itong office na ito? Ano po ang ine-expect ng ating mga kabalay, ating mga constituents sa OPAPRO sa office? Yes, maraming salamat sa question na yan, Ms. Rhea. And to give background on OPAPRO, or Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, it was known before as the Office of the Presidential Advisor on Peace Process, by virtue of Executive Order Number 3, Series of 2001, which was amended to Executive Order 125 in 1993, or the defining policy and administrative structure for government's comprehensive peace efforts. Until 2021, the OPAP was mandated to oversee, coordinate, and integrate the implementation of the comprehensive peace process. So itong EO3 provided for the 6 paths to peace, steering the overall implementation of the comprehensive peace process. Ito yung 6 paths. 6 paths are pursuit of social, economic, and political reforms, consensus building and empowerment for peace, peaceful negotiated settlement with the different rebel groups, program for reconciliation, integration into mainstream society, and rehabilitation. Fifth is to addressing concerns arising from continuing armed hostilities, and lastly, building and nurturing a climate conducive to peace. With the milestone and significant strides achieved by the OPAP in its commitment to bring country closer to its aim of ensuring peace for all Filipinos, the agency sought the organization's continued transformation and expansion as it aims to go beyond the signed peace agreements, start focusing on the healing and reconciliation. So in 2021, Executive Order 158 Series of 2021 was signed into law, and officially expanding the agency's mandates to include interventions that promote healing and reconciliation. So
tapos na tayo doon sa peace process effort, peace negotiation. So nandito na tayo sa implementation of all signed peace agreement. Kaya pumasok na rin itong healing and reconciliation, no? So expanded mandate ito ng Office of the Presidential Advisors on Peace, Reconciliation and Unity. So the EO 158, or the Strengthening the Policy Framework of Peace, Reconciliation and Unity, and reorganizing the government's administrative structure for the purpose, still anchors on the vision and just and lasting peace for the nation and for all Filipinos. So it puts premium on the following principles. Itong conflict sensitive, in-identify natin yung root cause of conflict, and then peace promoting, ito yung in-identify natin yung government intervention para to address this conflict, yung mga issues. Then whole of society, kasama yung different sectors ng society, pati na yung national and local government units. And also empowering, ito na yung sinasabi natin na we will empower yung LGUs kasi previously medyo lalong-lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas where you cannot find the government services, meron pa mga hindi nakikita yung gobyerno. Kaya we will empower the government units to implement the projects. So makikita sila doon na hindi naman sila pinapabayaan ang mga committees ng ating government, no? So EO 158 likewise aims to achieve the following objectives, no? Embedding peace, reconciliation and unity in all social fabric, enhancing resilience for peace, and social, economic, and political engineering. So we are trying to achieve those three. Towards this end, and by virtue of the spirit of EO 158, UPAPRO's mandate is now to manage, direct, integrate, and supervise all aspects of the comprehensive peace process, including initiatives that promote and reinforce national reconciliation and unity. During the National Peace Consciousness Month, it is UPAPRO that coordinates and monitors the observance of the National Peace Consciousness Month. So a lot of activities were lined up, which started in September 1 with the opening ceremony, with the presence of the President himself in Palawan. So another activity was the Peace Bell Ringing Ceremony. This was hosted by the Quezon City at the Quezon City Circle, Memorial Circle, and was attended by the different government and ambassadors of the different countries. No? They witnessed the start of the Peace Month. So a lot of activities were lined up, like a Pistahan Fair in the Trinoma Center. This is one way of showcasing the peace efforts in the government. Andito rin, imbitado rin dito si Congressman Salceda na nagbigay din ng inspirational message and support dito sa ating peace process. So a lot of mga caravans, mga turnover of pamana projects sa iba't ibang lugar, like sa Albay, at ibang pang lugar. Then meron tayong the commemoration 37th commemoration of 1986 SIPAT. Ito naman sa Mount Data Hotel, Pauco Mountain Province. Ito another peace table ito, wherein yung CPLA, Cordillera People's Liberation Army, binabalik-balikan natin ito to commemorate the event, no? Kasi not only sa Bangsamoro yung conflict before, no? Meron tayo sa Northern Luzon, sa Cordillera People's Liberation Army, meron tayo sa Visayas,
ito naman yung RPMP, RPA, ABB, ito yung breakaway faction ng NPA, yung rejectionist. So, andyan yung grupo ni Tabata and group. So, meron naman tayo sa Bangsamoro, MILF at saka MNLF, and yung sa NPA dati, national level yung engagement natin sa kanila. But the government realized na hindi sincere itong grupo ni Joma Sison sa pakikipag-usap sa kapayapaan, no? Kasi yun nga ang objective nila is to topple the government, di ba? So kaya ang ginawa ng gobyerno, nilocalize natin yung engagement natin dito sa mga armed groups, rebel groups. Kaya naging successful din naman tayo. And during the previous administration, nag-issue rin ng Executive Order number 70, yung establishment ng National Task Force on ending local communist armed conflict. So this is creation of the president, wherein all the national government agencies and local government units are tasked to implement addressing national issues or regional issues pati sa ano. And then this is in short about good governance. So yung mga NPA na they capitalize on lack of good governance, they capitalize on lack of support development projects sa ground, na-address ditong NTF-ELCAC. So that helped yung downtrend ng threat groups natin sa ano. So marami pang events like we can 90. Yes sir. Tungkol po dun sa event, sir, medyo follow-up lang doon. Napansin, sir, na malaking part ang LGU sa karamihan sa kanila. Does that mean you're working with the Department of Interior and Local Government and by extension, the Ministry of Interior and Local Government para sa mga activities na ito? Yes, of course. Actually, in engaging the Department of Interior and Local Government units, as I recall, they issued a memorandum to the different LGUs to support this National Peace Consciousness Month. Actually, globally din itong yung celebration na ito. Marami ding events globally na about peace na September din yung events like dito sa atin, yun na, katulad ng sinabi ko na yung kanina, itong creation of National Unification Commission, itong creation ng Office of the Presidential Advisor on Peace Process, signing of final peace agreement by the government and the Moro National Liberation Front, and the signing of Peace Pact or CPAC. So, ayan yung mga activities. Mapansin na maraming parts sa peace process would be for the malaking part ng OPAPRO sa peace process ng BARM at sa pag-start nitong Bangsamoro transition. Anong panahon na yun, sir, na gawa na po yung Bangsamoro Transformation Office, sir? Was it the leading office ng OPAPRO nung panahon ng peace process at ngayon sa Bangsamoro transition natin? Actually, the Bangsamoro Transformation Office was created after the expansion, no? After the execution of Executive Order 158. So dito na nakita yung the need to focus on the implementation of all signed agreements, particularly dito sa kasi yung comprehensive agreement at the Bangsamoro has 2 tracks.
One is the political track and the other one is the normalization track. So medyo naglalag tayo dito sa normalization track because siyempre kailangan natin din ng support. Alam naman natin lahat na tamaan tayo ng COVID in 2020, so 2 years. Medyo ngayon lang tayo naka-recover at talagang naka-gain tayo ng siguro sa financial advantage at nasusuportahan na yung natin. Although dito sa paglabas ng BOL, nag-issue din ang ating presidente ng Executive Order number 79 na kung saan nabuo itong Inter-Cabinet Cluster Mechanism on Normalization. So different national governments are members to this ICCMN with co-chairs the Special Assistant to the President, Secretary Lagdameo, and Secretary of OPAP, Secretary Galvez. So sila yung nag-steer ng support to national to this normalization track. So kasi nga itong normalization track natin has 4 aspects. Sa security aspect, socio-economic aspect, confidence building, and transitional justice. Under the security aspect, andiyan na yung creation ng Joint Normalization Committee which oversees the Joint Peace and Security Committee na nag-create ng different Joint Peace and Security teams. Diba? Yung mga kabayan natin na mga MLF combatants, they undergo decommissioning, decommissioning process by the independent decommissioning body. So na-decommission sila without firearms. Ngayon, siyempre, pagbalik nila sa community, meron pa rin threat sa kanila. So, andyan yung fear na andyan yung BIFF, andyan yung Dawla Islamiyah, posible baka meron ding mga private armed groups sa lugar. Kaya both parties, panel group, the government and the MILF, created the Joint Peace and Security teams. Ito yung team composed of 30 men, 15 coming from MILF combatants, 15 coming from government. So yung government side na yan, hinati yun from the AFP, mga military, at saka from the police, PNP. So itong mga kapatid nating MILF combatants, they underwent basic military training, and after the training, we conducted the Joint Peace and Security training, wherein both all members, the MILF combatants, the AFP personnel, and the PNP personnel, they underwent training all together. They sleep together, they eat together, they study, work together, and nakita mo yung yung bonding nila. It's different from few years back wherein they fight each other in the ground, no? So makita mo dun yung transformation and cooperation, makita mo dun yung camaraderie, and dineploy natin ito sa mga mutually identified areas. So may mga areas na mga conflict areas, doon natin sila nilalagay. So this is to protect not only the combatants but also the communities. And in fact, isa sa mga mandate nito is to help support the Rido settlement. So meron tayong mga success stories dyan. Alam niyan mga ating ng MPOS na kung saan sila mismo nakatulong sila sa pag-settle ng Rido. And nagagamit din sila sa disaster response, no? Since meron silang mga transportation and trained sila, no, for disaster response. Kaya during the calamity, itong bagyong Paeng, they evacuated families from
the danger zone. So, yun ang sa security. Then, of course, andyan pa rin yung ceasefire mechanism natin. I started with the peace process as member of ADJAG. I was the team leader of Team 1 covering the areas of Maguindanao, North Cotabato, and Bukidnon. So, ito yung ADJAG. Ito naman yung ad hoc joint action group. We are coordinating law enforcement operation inside MILF areas. So, ano yan, kasi ang directive before by the President was the primacy of peace process. So, lahat ng effort ginawa natin para hindi magkaroon ng conflict between the MILF and lalo-lalo na sa ground. No? So, another mechanism created was the CCCH. Ito yung Coordinating Committee on Cessation of Hostilities. Na in case na magkaroon ng misencounter between the government and the MILF, papasok itong CCCH to stop the fighting. Their mandate is to prevent the escalation of hostilities in case something happens. Have they ever been deployed? Yes. Marami ng incidents dyan sa... Yeah. Okay. That was before. So, yun, isa sa mga activities ng mechanism na to, ADJAG and CCCH, frequently visits the different camps, both the military and the MILF camps. So, siguro, nakatulong yun, nakita rin ng mga subordinate followers din na itong mga leaders na to nagpupunta, pupunta sa mga kampo-kampo without any arms, without any security. So, eventually, this develop trust and confidence sa both, and then, yan yung sa security aspect. Just sa decommissioning, meron tayong sinasabi na 40,000 combatants for decommissioning. Right now, nasa third phase na tayo. About 26,000 total plus MILF combatants na decommission na. Nasa third phase na tayo. And, total na po yung 26,000 or for this third phase, 26,000 po yung kwan? From first phase to third phase, nasa 26,000. Ilang phases po siya, sir? 4 phases siya. So, yung last phase will be on the next year. Inshallah. 2024. So, yan na yung mga 4 others na syempre 40,000 yan. We are expecting the same amount of firearms. But all those going to be decommissioned are those owned by the MILF. Okay. So others will be something like registered. Meron tayong programa na small arms and light weapons na kung saan yung may mga barel ipaparegister nila. Nang sa ganun malaman ng gobyerno later on kung sakali naman ma-checkpoint yan or hindi inaasahan na maipakita natin na ito property ito ng mga combatants na So, kumbaga sa is short of saying na firearms registration yan. Ayan. So, others para totally mawala yung firearms dyan sa ground, pero din tayong na-create na National Task Force on Disbandment of Private Armed Groups. So, meron tayong mga task force headed by the DILG to implement yung disbandment of private armed groups. So eventually pag hopefully in the future hindi na firearms yung hahawakan ng ating dito na papasok yung socio-economic development programs natin. So sir, summary lang po namin dun sa binanggit ninyo. Nabigay ninyo yung iba't ibang parts ng peace efforts para ma-attain national level and
para sa ating mga kabalay nakikinig, BARM level na bigay ninyo for the peace and for the security. At ngayon, i-share nyo po socio-economic. Yes, ito, going back to socio-economic. So itong ano natin, itong decommissioned combatants natin, once they decommission, binibigyan natin sila ng 100,000 pesos cash, immediate cash assistance. That is para meron silang startup na capital para makapagtayo sila ng maliit na business. They can improve their livelihood using this this amount. And then aside from the cash, meron siyang economic package wherein ito pwede natin silang i-train, pwede natin sila i-capacitate para sa livelihood nila kung ano yung gustuhin nilang pangkabuhayan, no? Andyan yung national government agencies natin, yung TESDA, yung other agencies na who are willing to support them. We even tap the international government agencies na willing to support itong capacity building. Then, aside from that, meron tayong educational assistance program para sa mga combatants o kaya kung hindi na sila pwede, yung mga anak nila na mabigyan ng educational assistance program. At enrollment sa PhilHealth, no? So, syempre, andyan yung registration sa live birth kasi minsan kailangan yan sa pagpagawa ng ID, and then they can apply for yung health insurance o health yung PhilHealth, no? So maraming benefits ang magagawa nitong registration. Yung iba mga walang birthday, makakapili na sila ng magandang day para sa birthday nila. And then ito na yung mga documents na kailangan ng ating government agencies. At saka kung mag-a-apply ka ng travel o work abroad, no? So after ma-train ka, pwede ka mag-work abroad. So, yan. Kailangan mo yung mga documents na yan, hahanapin kasi yan sa travel. And then another aspect is itong confidence building. Ang confidence building, one of them is yung Joint Task Force on Camps Transformation. So ito lahat yung Task Force on Decommissioning Combatant, yung sa decommissioning ng combatants, MLF combatants, at itong Joint Task Force on Camps Transformation, nag-overlap yan sa communities, no? Kasi yung TFDCC is more on the individual, pero nakalagay doon yung families and communities. And then itong Camps Transformation are the areas, yung conflict areas before, na kung saan conflict, itatransform natin into productive communities. So as the MILF defined the camp, meron siyang core area, isang barangay, and then meron siyang outer core na kung saan yung other base camps na surrounding siya. Yes, within the municipality, na ang concern dyan is yung Task Force on Decommissioning Combatant. So na siya, other one umbrella siya na socio-economic. So itong mga decommissioned combatants, pwede nating i-organize into cooperatives and provide natin sila ng capacity building, and then initial startup capital para they can come up with livelihood. So itong mga mostly itong mga socio-economic development programs under ng camps are infrastructures within the communities, no? Sino pong nag-lead nito, sir? Actually, yung Joint Task Force Camps Transformation has 4 co-chairmen. Ako as co-chairman for the government side together with MP Baintan, ang Patuan. So, dalawa kami sa government side. Sa MILF side, si Professor Abud Sayed Binga,
and si MP Celis, si Maestro. So apat kami na co-chair dito sa ano. So in 2019 we came up with the camp transformation plan, and ito yung camp transformation investment program. So we listed down together with the help of yung Bangsamoro Planning and Development Authority under Director General Muhajirin Ali. So nagpatulong kami sa kanila para buuin itong camp transformation plan. Kasi sa planning nga din siya ng Bangsamoro, ng BARM. Tapos itong namin dapat naka-align din doon sa planning ng BARM. Kaya nagpatulong kami sa kanila paano mabuo itong camp transformation plan. And this is for the implementation from 2022 to 2026. So 4 years. Alam naman natin ang socio-economic development program hindi ganun lang ka-ikse, no? Pero ito yung initial namin. Anyway, ang camp transformation plan is nire-review namin every year, and this year we reviewed them early first semester, and we invited some national government agencies and the different planning officers of the LGUs. So we conducted the review in Davao, and we are now finalizing the outcome of the review. So dito, the municipal planning were also considered in the planning, in the prioritization. So we have a long list of projects, and the different municipal planning and development officers suggested some projects to be given priority. So naka-align na yung camp transformation plan with the municipal planning of the LGUs. So kaya after identifying them, ang ating Secretary Galvez was able to get the support of DBM and the DPWH, and the camp transformation has been allocated 1 billion pesos worth of project. Kaya kailangan natin na since we are empowering the LGUs, binabaan namin ng LGU kasi may mga LGUs na walang communication. Ang hirap mag-communicate, either walang signal, malayo sila sa civilization. Oo, kaya kailangan namin talagang bumaba, at maganda naman ang naging outcome ng aming pagbaba. Actually 13 out of 19 LGUs na pinuntahan namin na yung talagang mayors ang nag-attend. So it's about 70%. So at least magandang start na yon. And probably ang next na pupuntahan namin is the provinces, the governors, so that we can solicit support. And of course, hindi mawawala dyan ang BARM. So once na siguro mag-gather namin yung support sa and we will present all the outcome of this negotiation to the BARM government, and probably we can work together in speeding up the delivery of socio-economic development programs. Yun naman ang gusto rin ng ating mga ministers ng mga BARM government, na mapabilis yung development, lalo na napalapit na yung exit agreement. So kailangan magkaroon ng significant accomplishment ang BARM government dito sa ating mga communities, lalo na talaga yung mga needy. So kung
bababa ka sa ground, so makita mo talaga yung pangangailangan nila. So that's first-hand building, no? So meron pang isang yung National Amnesty Commission that is part of the confidence building. Narinig naman natin ng presidente na susuportahan niya itong amnesty, So na-create na natin yung National Amnesty Commission, and we are now waiting for the new proclamation for amnesty. Pagka lumabas na yung bagong proclamation, amnesty proclamation, pwede na makapag-apply ng amnesty itong mga kapatid nating dating MILF, MNLF, at yung iba pang mga rebel groups sa ibang lugar. May target date po yung release? May naka-timeline po siya na pwedeng i-expect? Within 2023, maybe next year? Ano lang tayo, kasi ang proclamation is only good for 1 year. So, yan lang ang actually, yung mga kapatid natin, mga combatants, unti-unti na rin natin na prepare yung listahan kung sino yung mga mag-apply for amnesty, kasi maliit lang yung time na given. So that's the confidence building na and then lastly yung transitional justice and reconciliation aspects, no. Ito yung nag-commission tayo before ng independent group under kay Mo Blicker, is Swiss national, but nag-creation ng team from the locals and schools. So they conducted consultation visits sa different communities. So part ng listening nila is to identify what was the root cause of conflict. Ano yung pinagmulan ng gulo, and may mga major incidents tayo before, what really happened, ano yung totoong nangyari doon, and kasi syempre i-correct natin yung mga history na nagawa before. Sabi sa history, ganitong grupo ng kapatid natin, sila yung may kasalanan. Ano ba talaga yung nangyari doon? Kung kailangan na i-memorialize natin yung isang incident, gagawin natin yun. I-correct natin yung nakasulat sa history, gagawin natin yun. So, isa sa roadmap ng TJR is to create itong National TJR Commission. So, ngayon, meron ng House Bill, meron na nag-submit na creation itong National TJR. And hopefully, dito rin sa regional level, sa BARM, magkaroon din tayo ng TJR. So, itong yung pag-iikot nila, they were identified issues and concerns and about 90 recommendations. So, yan yung hihimay-himayin ng 90? 90 recommendations. So, syempre, napakarami yun. Meron naman tayong technical working group to handle itong different So, merong base ito kasi sa dealing with the past, yung the right to truth, right to justice, right to reparation, and guarantee of non-recurrence. So, yan yung yan yung pinagbabasihan ng So, right to truth, ano yung talagang nangyari do sa incident na yon? Right to justice, paano natin mabibigyan ng hustisya yung pangyayari na yon? Kung buhay pa ba yung perpetrator, paano natin kakasuhan yan? And kung hindi, ano ba yung mangyari? Right to reparation, so kailangan, kunyari na damage yung ilang bahay dyan, paano natin itatayo ulit yun? At nasa ganun, normally ang nagre-repair niyan is the government. And guarantee of non-recurrence, ibig sabihin, parang nangangako ang gobyerno na hindi na maulit yung ganun mga pangyayari. So, andyan na yung yun na yung kabuuan ng normalization program na
ng CAB. Ang bigat, sir, ng dinadala ninyo. Of course, siyempre, hindi namin kayang buhatin lahat yan without the support of the national government agencies, the LGUs, even the BARM. The BARM with its yung different mechanisms na na-create natin. Over the years, yan, sa hirap at ginhawa, kasama natin yan yung government at saka MILF works together in order to attain a lasting peace. So, kailangan natin yung support din ng community sa ating mga listeners. Let's work together for peace. Lalo na ngayon na Peace Month. Especially ngayon na Peace Month. So, narinig po natin ang lahat ng binanggit ni Sir. Hindi lang po yun ang activities nila for September bilang Peace Consciousness Month, kundi lahat ng ongoing activities nila, simula't simula hanggang sa patuloy pa. And inshallah, all of them are fruitful, all of them are successful, or all of them will keep going to ensure peace, prosperity para sa, whether it doesn't stop in the BARM, it will affect even outside of the region, inshallah. Shukran, sir, for your time, for your knowledge. Sa lahat ng na-share ninyo na nagaganap ngayon sa Peace Consciousness Month and beyond, itanong ko sana kung may iba pa kayong activities sa OPAPRO, pero feel ko, yun na po yung lahat ng you're handling right now, correct? Or meron actually, sa Bangsamoro lang yan. Sa MNLF naman, kasi sinabi nga ng ating presidente, no one will be left behind. So, binalikan natin itong MNLF, Moro National Liberation Front, na we applied the same template ng normalization, but this time we termed it transformation. Andiyan pa rin yung security, socio-econ, confidence building, and transitional justice. So, the same pa rin yung And remember, merong tayong talks before, meron tayong final peace agreement before with the involvement of the OIC, Organization of Islamic Countries, na medyo naputol siya with the for a time now. And yun ang gustong balikan natin na aside dito sa transformation, meron pang dalawa kasi na dapat na i-deliver ng OIC, yung Bangsamoro Development Assistance Fund at saka yung Tripartite Implementing Monitoring Committee, na ang lead dyan is yung OIC. So right now, meron tayong two factions ng MNLF, the Miswari Group and the SEMA Group. We are individually talking to them, and right now they have agreed to reorganize. Both of them agreed to reorganize into coordinating and implementing committee. So once na yan, we will try to have them catch up with the MILF group. So by next week, we will start with Basilan MNLF under the 70. They are about to profile 560 combatants. So meron din tayong similar, but not yung amount. Yung amount is lower. So 45,000 lang yung immediate cash assistance sa kanila. And then the profiling and vetting of combatants and their firearms. Na similar na parang sort of registration. Okay, registration. Gotcha. And then once these two groups, the Miswari Group and SEMA Group, already yung function na pareho, and then we will come up with the convergence. We tried to yung last opening ng ringing of peace bell, the secretary, we met with the both groups, and they are willing to reorganize, to probably converge later on, so that we can go back with negotiating with the OIC para sa delivery ng BDAF and TIMC. So yan yung mga
nationwide, marami pa tayong mga activities. Unfortunately, as much as we would like to extend the conversation, kung pwede lang sana i-tackle ang lahat ng peace efforts na ito for Peace Consciousness Month, we are sadly out of time. But I believe grabe naka-fruitful, grabe naka-detalyado ng mga ni-share sa atin ni Executive Director DM. At least sa BARM context, marami pong natutunan ngayon ng ating listeners at viewers sa MHS Delivers Radio program. Shukran, sir, sa inyong time, sa inyong knowledge, sa inyong sharing sa mga headed ng OPAPRO at iba pang peace organizations. Bago po tayo maghiwalay sa episode na ito, sir, okay lang po makahingi kami ng final message ninyo para sa ating mga tagapakinig at nanonood sa ating programa. Yes, of course. Nabanggit ng ating presidente before na we will not waver to the peace sign peace agreement. So lahat ng mga sign peace agreement natin, whether sa MILF, MNLF, CPLA, RPMP, RPA, ABB, talagang implement natin yan. And we are engaging the communist terrorist group or the NPAs at the local level, localized peace movement, para lahat what we want is lasting peace. So hindi kaya ng ating presidente ito alone, hindi kaya ng ating mga Secretary Galvez sa peace process, hindi kaya lahat yan without the support of the different sectors, no? The national government agencies, the LGUs, especially the communities, no? Meron din mga international groups na tumutulong sa atin dahil ang buong mundo ay nakatingin sa ating peace process kung paano natin ini-implement successfully so far, no? Maganda yung ano natin, kaya we are doing our best. Yes, we are doing all the best na again, of course with the support of everyone, not only from the government sa MILF but also the people. Yung individual combatants, yung pag-transform natin sila from being a warrior to peace builder. Yun ang importante dahil diyan mo makita yung contribution nila ng bawat isa sa peace and development sa ground. Remember, without peace, walang development. And if we will not provide development, siguro mahirapan tayo ma-attain ng peace. So that kailangan natin yung peace and development will work together. And in one way or another, meron tayong role kahit saan ka man nakaupo, kahit sa taas ka, sa gitna o sa baba ka. Meron kang role na pwede mong i-contribute, i-gawin para ma-contribute sa peace and development. Maraming salamat, Ms. Rhea. Thank you, sir. Thank you sa OPAPRO, Bangsamoro Transformation Office, sa lahat sa pagtanggap ng aming invite. Salamat sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa, sa inyong oras at pakikinig. Shukran muli sa Bangsamoro Transformation Office ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Thank you kay Executive Director Cesar D. De Mesa sa kanyang time and effort and sa kanyang knowledge and sharing sa episode na ito. Shukran. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan segment sa ating MHS Delivers Radio program. Ako pong inyong lingkod, Bangsamoro Juayria Bintemran Muhammad. Wassalam. MHS Delivers. MHS Delivers. Muli, syukran sa OPAPRO sa kanilang time at pagtanggap ng ating invitation. Hopefully, we will have more episodes with them to come. Pero for now, dito na po nagtatapos ang ating episode para sa araw na ito. Pero bago tayo maghiwalay, narito po ang tatlong questions para sa ating KKK. Una sa kanila, magbigay ng isang aktibidad na ginaganap ngayon ng OPAPRO para sa Peace Consciousness Month sa BARM.
So may nabanggit po ang ni Executive Director DM sa mga activities nila para sa Peace Consciousness Month. Magbigay lamang ng isa na nauukol sa BARM. Second question, may ilang aspeto na binanggit si Executive Director DM kung paano ma-attain ang peace. Bawat aspect na ito, may iba't ibang activities na nahulog sa kanila. Magbigay lamang ng isang aspect na ma-attain itong peace na ito. And the third question, nabanggit kanina na meron pong capital na binigay sa ating mga MILF ex-combatants. So magkano po ang capital na iyon para masimulan nila ang kanilang bagong buhay, kumbaga. So muli, first question, isang activity ng OPAPRO para sa Peace Consciousness Month sa BARM. Second question, isang aspect na ginagamit ng OPAPRO as an umbrella term para ma-attain ang peace. Meron po, I believe, nabanggit niya 5. And last question, magkano ang capital na nabigay sa MILF para sa kanilang bagong buhay, para mabigyan sila ng bagong panimula. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong KKK. Dito rin nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri at Director General Esmael W. Ibrahim. At sa ating kabalay na ICS Head Information Officer 3 Salembay A. Abdullah, Technical Side Dato Nohaz A. Daud, Hamsari H. Palat, Almansur S. Ugaw, sorry. Almansur S. Ugaw. Nagtatapos na ang ating programa. At sa ating mga kabalay sa DXMS Technical Side, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, kami po ang inyong lingkod Bangsamoro na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako pong inyong likod Bangsamoro, Juwayria bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 136th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.